Sumago pa sa mga suspect ang dalawang security guards ng Bank of the Philippines. 5 armadong kalalakihan ang pumasok sa bangko at tumangay ng 5 milyong piso. Ang dalawang matatapang na security guards ay sinawing palad. Ang isa ay nasa malubhang kalagayan at ang isa naman ay dead on the spot. Siya ay si Matias Mateo. Sir, sandali lang po. Pakibalik lang po. Siya po. Siya po yung bumaril sa akin, saka po kay Matias. Ayon sa aming files, siya si Sergeant Enrico Mojica, na dating sundalo. Isa rin siya sa mga nanloob noong 1988 sa Philippine Steel Corporation. At sa kasalukuyan, siya'y tiniwalag sa serbisyo sa kasong awol. Kasi dito, sa nangyari kay Kuya, natatakot na ako. Baka mangyari rin yun sa'yo. Swerte-swerte lang yun. Janitor, driver, kahit na ano, basta wag lang security guard. Andrea, kapag oras ng tao, mamamatay siya! Maski ano ang trabaho niya. Nakaupo. Nakahiga. Gising o tulog. Aabot sa kanya peligro ng kamatayan. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako, Andrea. Lipat niyo na ako kahit saan. Huwag lang sa bangko, delikado eh. Magtiis ka na lang muna, De Guzman. Ilang beses na kitang inililipat ng pwesto. Tiyempo yun ng pinagagwardyang bangko ni Matias, kaya siya nayari. Kung ako naman ang matsyempuhan, at yung bangkong pinapasukan ko ang ma-hold up, diyari din ako, sir. O sige. Ipahanap na lang kita ng ibang pwesto at ipatatawag na lang kita. Thank you, sir. Good morning ho, sir. O, Yoseko, ano kailangan mo? Magpapalipat ka rin? Hindi naman bangko ang pwesto mo, ah. Alam ko ho yun. Kaya nga ako nandito eh. Para magpalipat sa inyo. Gusto ko pong ihanap niyo ako ng pwesto. Sa bangko. Ano? Pakiulit mo nga yung sinabi mo? Gusto ko pong i-destino niyo ako sa bangko.
Pambihira ka naman, Joselito. Ang daming lugar na pwedeng mapwestuhan. Bangko pang napili mo. Gusto mo na rin ba sumunod kay Kuya Matias? Delikado sa bangko, Joselito. Alam ko, Andrea. Pero may sarili akong dahilan. Katulad ng parati kong sinasabi sa'yo, mag-iingat ako. Hindi mo naman maiaalis sa akin na mag-alala sa'yo eh. Paano kung may mangyari sa'yo? Paano na ako? Ang hirap sa'yo. Puro na lang may mangyayari ang iniisip mo. Kalimutan mo na yun. Matulog ka na. Ang hirap mo naman kontakin, tol. Akala ko hindi ka na darating. Hindi nga lang ako natatakot kay Mohika eh. Kakalas na ako sa grupo. Ayan ka na naman, tol. Bakit na naman? Umandar na naman ba yung daga mo sa dibdib? Gusto mo bulabugin natin? Ha? Makinig kayo mabuti. Ito ang pintuan ng bangko. Kailangan ang kotse ilagay sa harapan ng kalsada. Dito. Para madali tayong umexit. Ito, tandaan niyo ito. Maliit ang kalsadang ito. Pag may humarang na kotse, sa harap o sa likod, upakan mo kagad. Maliwanag. O yung dating gawin natin, ha? Pagbaba natin. Sa akin ang security guard. Dapat pala. Show force ang kailangan natin para matakot ng gusto ang mga tao sa loob ng bangko. Oo. Sa banda rito, may pangalawang bangko. Ganun-ganun din ang gagawin natin. Tulad sa una. Tuloy tayo sa pangatlo. Tsak na matataranta ang mga pulis. Walang kaduda-duda yun. Dati naman tayo mga pulis, ha? Alam natin mga kalidad nila. Ayos na ba mga barel? Ayos na, Mohika. Malinis na yan. Hi, Joselito. Good morning, ma'am. Good morning. Joselito, parati mo na lang hinahawakan yung shotgun mo. Pumuputok ba yan? Good morning, sir. Good morning. Sir. Pare, papark mo na maayos yung kotse. Sige na. Okay. Sir, pakiayos na lang yung parada nyo. Doon na lang ho. Huwag kang kikilos. Huwag kang gagawa ng masama. Huwag kang magpapahalata. Kung hindi, tapos ka na. Andrea? Andrea? Habang binabasa mo ang sulat kong ito, ay wala na ako.
Sana'y maunawaan mo ang nararamdaman ko. Ang gusto ko lamang ay ang mapag-isa. Labis akong nasaktan sa maagang pagkawala ni Kuya Matias ang silito. At ayokong mawala ng amang magiging anak natin. Magmamahal, Andrea. Ano? Kamusta dyan? Masikip? Maraming Boy Scout? Hello? Kumusta kayo dyan? Ang labo eh. Ang daming pagong. Okay. Magkita-kita tayo sa next target area. Ha? Ngayon din. Roger, Roger. Sige. Sa Nyugan tayo. Saan? Sa Nyugan. Nyugan. Tara na. Atras! Ba, Dali! Oh, buti na lang pumasok ka. Hindi rin papasok si Medina ngayon eh. Isipin mo na lang, kung hindi ka pumasok at hindi rin pumasok si Medina, mag-isa ngayon ako dito. Kung mag-isa ngayon ako dito, di mukha akong kawawa. Pag mukha akong kawawa, wala akong kausap. Parang akong walang kausap. Tuk-tuk! Wala pa rin. May bagong pelikula si FPJ ngayon ah. Ang ganda. Ayaw talaga naman. Putukan. Tsaka bakbakan ng bakbakan. Ayaw. Wala pa rin. Hoy! Ang layo-layo pa ng Biyernes Santo eh. Nagmumukmo ka na dyan. Pare, may problema ba? Lord, ituro mo po sa akin kung anong dapat kong gawin. Iparamdam niyo po sa akin kung sino ang may katwiran dito sa aming problema. Kung ito man ay pagsubok sa aming dalawa, sana'y maging matibay ang bawat isa sa amin. Naharapin kung ano man ang aming kapalaran. Ang bigat talaga ng problema mo. Pero alam mo, tama yung misis mo eh. Siyempre, kaya ayaw yun sa ganitong trabaho. Dahil namatayan siya ng kapatid. Yung bayan mo. Sa tingin ko nga eh, kulang pa yung naipon niyang pera, pambayad ng burol niya. Katulad nga ngayon, sabi mo, naglilihi na ang misis mo. Aba, siyempre naman, ayaw niyang mawalan kagad siya ng asawa at mawala ng ama, yung magiging anak mo, di ba? Kaya kung ako sa'yo, wala nang isip-isip pa. Resign! Bakit ikaw? Nandito ka pa rin. Oo nga, no? Eh, iba naman ako sa'yo eh. Kaya ako naman, wala akong mauulila dahil wala naman akong asawa. At wala naman akong anak na mawawala ng ama. Alam mo pare, dito sa trabaho natin, walang oras na di ka kinakabahan. Laging nanganganib ang buhay mo. Totoo yung sinabi mo. Kaya ako, dahil nag-iisa lang ako, hindi ako natatakot mamatay. Tumatawa ka dyan. Seryoso ko eh. Pag-isipan mo yan ha. Pag-isipan mo yung sinabi ng asawa mo pare, seryoso ko. Soft drinks. Matawa ka pa dyan eh. Tuloy ako. Diyan ka na nga.